Ang kwentong tampok natin ngayon ay tungkol sa 7 magkakapatid na binubuo ng 2 binata at 5 dalaga, na di inaasahang masasangkot sa matinding digmaan sa pag-ibig. Bilang magkakapatid ang kanilang bigkis ay matatag, subalit na bago ang lahat matapos magtapat ang kanilang ama na hindi sila tunay na mga anak. Ito mismo ang umpisa ng magulo nilang istorya matapos mag-umpisang magkagustuhan dahil hindi blood-related. Kaya mula dito ay sabay-sabay nating tunghayan kung sino ang best ship sa mapaglarong kapalaran. Sa isang syudad sa Tokyo, may isang malaking mansyon kung saan naninirahan ang 7 magkakapatid ng may buong karangyaan. Sa hapagkainan, nag-uusap sina Arata at Shin tungkol sa love life, kung saan naduduwag si Arata na mag-confess sa kanyang pag-ibig. Bilang anak mayaman, naniniwala si Shin na basic dapat ito sa kuya, nang maputol ang usapan sa pagdating ng mga dalaga. Pinuna ni Oka ang cringe na usapan ng dalawa at ang pagmartes ng mga ito sa jowa ni Shin, na mabilis binawian ng binata matapos tuksuhin ang dalaga sa lumalaking buko nito. Dahil sa hiya tinawag ni Oka ang aso para ipakagat si Arata na walang kinalaman, kung saan enjoy ang girl powers at inakusahan itong nyakol kahit sa kanila. Umalma si Arata sa paratang, pero matapos banggitin ni Seiha ang insidenteng kinasangkutan nito kasama si Kat Ono ay tanggol ang angas. Bakas ang hiya sa bunsong si Kat Ono, sunod lumapit si Banri para pakawalan ang tumatalbog na buko purple sa ating bida. Dahilan para mainis dito si Oka sa isip na ang mga galawang iyon ang sumira sa isip ng kuya. Patay mali siya si Banri, at giniit na ang mga kilos nito ay dahil sa napapalibutan ng mga chicks na di lang isa kundi 5. Di sang-ayon si Seiha pagkat basura ang mga incest sa mundo, samantala naniniwala si Minami na mabuting tao si Arata. Dahil sa magandang komento gusto sanang manyakap ng binata, kaya agad siyang binigyan ni Minami ng straight dahil ayaw masimplehan. Pinuna ito ni Seiha sa pagsasayang ng jeans dahil nyakol umano, saka pinaalala ni Oka ang gaganaping outang sa Sabado. Nag-aalala si Kat Ono na di makarating ang kuya, ngunit ni-reassure naman ito. Sa istasyon ng tren, takaw tingin ang mga dalaga sa mga simp dahil sa sobrang ganda, at binanggit pang may fan club ang bawat isa. Kahit ang 2 brosco sa gilid ay sikat din, patay na patay ang mga babae habang inggit mga simp sa muscle ni Arata. Kasunod nito nagpunta ang 2 sa CR, at dito nilabas ni Arata ang inis matapos marinig ang iba na naiinggit na may kasama silang 5 chicks sa bahay. Literal umanong simp ang mga ito na hindi alam kung paano sila pagtripan ng mga kapatid na dalaga, na sa huli ay laging sila pa ni Shin ang may kasalanan. Nagbigay opinyon din si Shin sa mga komento ng mga simp sa usaping may 5 chick na kasama sa bahay, sinabing para sa iba ay dream come true talaga ito dahil parang isang harem. Kalokohan ito para sa kanya, pero di kailang ang bawat isa sa mga kapatid ay may katangian para makaakit ng fans. Ang panganay na si Banri ay isang model na nag-aaral bilang nurse, ang ikalawang si Seiha ay kilala sa pagiging matalino at kalmado, ang ikatlong si Oka ay bukod tangi ang dalang energy, ang ikaapat na si Minami ay isang prodigy sa sports, at ang bunsong si Kat Ono ay cute kahit introvert. Giniit ni Arata na walang espesyal sa alindog ng mga ito dahil kapatid niya lamang sila, ngunit pinaalala ni Shin ang insidenteng kinasangkutan nito kasama si Kat Ono. Ito ay matapos magtapat ang bunso kay Arata, na kahit pa ni-reject nito dahil magkapatid sila ay may likot ng iniwan sa mga isipan. Kasunod ng epic reveal, nakita ng binata ang isang pamilyar na mukha na walang iba kundi ang crush na sandaling nagpahinto sa kanyang oras. Matapos mapansin, pinagtripan ni Shin ang katorpehan ni Arata na takot makasakop ng bataan, kaya nadama nito ang true damage. Kinagabihan, napascroll si Arata sa Facebook post ni crush at gustong mag-add friend, subalit sa takot na ma-reject at maging loser na binata ay piniling umatras sa pagpindot ng lintik na request at nabuang. Pinutol ito ni Oka na pumasok sa silid para humiram ng tala, kung saan pinuri nito ang malinis at magandang sulat kamay ni Arata. Ganon pa man, umatake ang pagiging aswang ng bida dahil sa hilaw na karne na nakahain sa harapan, pero walang mali siya sa dalaga dahil close naman silang magkapatid at kambal pa. Sa pag-alala ng kabataan ay naalala nito ang ukol sa crush ng kuya kaya nagmartes, hanggang sa umamin nito na crush si Rere ng student council.
Dahil sa reveal ay ready na si Oka mag-flames, ngunit pinigil ni Arata na torpe pagkat di pa ready sa resulta. Dahil KJ ay nay na si Oka, agad umalis sa silid at nagbigay ng belet bago isampak ang pintuan. Samantala, nakaupo si Kat Ono sa kwarto hawak ang isang family frame, ang tingin nito ay na kay Arata lamang at tila in love. Kinahapunan habang pauwi, naglakad si Arata mag-isa at napapaisip kung ano ang magiging buhay, kung hindi naging parte ng pamilya Shanji. Kung naging anak ng iba ay marahil naging tahimik ang buhay at walang makulit na mga sisters, nang di inaasahang makita si Rere na kanyang crush na tinutungo ang isang lalaki. Bakas ang lagkit sa mga ito, kaya dito naisip ng loser na ligwak ang love life niya. Pagka-uwi, agad itong nagbihis para maghanda sa kaarawan ni Kat Ono, at nang makitang malapit ng mag-alas 7 ay saka lumabas. Habang naglalakad ay nakasalubong si Oka na chicks ang ayos, at sa pagpapatuloy ay nalilito pa din. Iniisip nitong malas ang kapalaran niya sa mga chicks, at gaano man magsumikap ay talunan pa din sa huli. Naputol ang muni-muni matapos punahin ni Oka si Minami sa pagwala sa AirPods na hiniram, at nang sabihin nitong hahanapin na lang bukas ay kinondena ang pagiging iresponsable. Dahil sa tindi ng tensyon sinigawan na ito ng broken at nagpaalala na pamilya sila at hindi dapat pag-awayan ng mga walang kwentang bagay, sinang-ayunan ni Seiha at hinimok ang lahat na kumalma lalo't dadating ang kanilang ama. Saktong dumating ito at binati ang mga anak sa pagtitipon, saka umupo sa mesa. Kasunod nito, tinaas ni Banri ang baso para magkampay sa kaarawan ng bunso, nang biglang putulin ito ng kanilang ama. Tinawag nito ang atensyon ng lahat para sa epic reveal, sinabing wala sa mga ito ang tunay na magkadugo maliban kina Shin at Minami na talagang kambal. Napuno ng katahimikan ang silid at napatitig sina Oka at Arata sa isa't isa, dahil sa mahabang panahon ay pinaniwala sila bilang magkakambal. Paliwanag ni Kaname na plinano na nilang mag-asawa na sa ika-15 kaarawan ni Kat Ono sabihin ang totoo, humingi ng paumanhin sa pagsisikreto at nais mag-enjoy ang mga ito sa kabila ng nakakagulat na balita. Pagdating ng panghimagas, napupuno ng katahimikan ang ex-magkakapatid at pilit inaarek ang lalim ng katotohanan. Matapos kumain, nagtipon ang lahat at hindi makapaniwala ang iba kay Minami na nagawang kumain na parang walang nangyari. Nilabas ni Oka ang inis sa ama at sa timing ng anunsyo nito, ngunit ayon kay Seiha na kung pinagpaliban pa ang katotohanan ay mas makakasama lang. Nais pababain ni Minami ang tensyon, samantala nagtanong si Seiha kay Banri kung may naaalala ito, pagkat 4 years old na mula nang maging parte si Kat Ono ng kanilang pamilya. May pag-alinlangang tumanggi si Banri, ngunit nang makita ang pagdududa sa mga kapatid ay nagsalita, sinabing hindi na mahalaga kung meron man pagkat ginugol nila ang mga oras ng magkakasama, kaya imposibleng makita nila ang bawat isa bilang hindi isang kapatid. Hindi laging sa dugo ang sukatan ng pagiging pamilya, na sinang-ayunan ng iba at nagdesisyong magpahinga na. Habang pabalik na pansin ni Oka ang problemadong mukha ni Arata, na kinalaunan ay humiga na din sa kwarto dala-dala ang mga pag-aalala sa isipan. Nakakagulat ang reveal ng ama, pero may paniniwalang ang mga sinabi ni Banri ang magpapanatili sa pagiging magkakapatid, ngunit ang alala kay crush na may mahal ng iba ay sobrang sakit talaga. Para makalimot ay nais sanang maligo, ngunit nang makita ang naglalakihang takip sa buko ay napaisip kung ito na nga kaya ang simula ng kanyang harem life. Matapos magsimp ay dumiretso na, pero natigilan dahil nasa loob na pala si Bunso. Agad siyang tatalikod paalis, pero sa tawag ng mahinhing Kat Ono na nais magpapunas ng likod ay pumasok pa din sa bawal na teritoryo. Marahang kinuskos ni Arata ang likod nito, sabay ng sermon dahil sa pagpapatulong gayong big girl na. Tumiti si Kat Ono at sinabing may ginhawa sa malalakas nitong kamay, na parang may seguridad kapag ito ay nasa tabi. Kasunod nito nagbigay leksyon ang binata sa tamang paliligo, at pagkatapos ay saka na umalis. Samantala, nag-iisa si Oka na umiinom ng kape, kaya sinamahan ni Shin para alisin ang stress. Inamin ng dalaga na gulat pa din, pagkat ang pagdiriwang sana ay naging disaster matapos ang epic reveal. Nag-aalala ito para kay Arata lalo't pinalaki sila bilang kambal, at ang ugnayang iyon ay nagiging marupok ngayon. Siniguro ni Shin na kahit gulat din ito ay makakabawi para panatilihin ang pagiging kapatid sa kanila, inamin na nakakagaan ng loob na malamang kambal sila ni Minami, pero ang pinag-aalala ay kung makarating ang info sa mga Martes.
Ano ang magiging pasobra ng mga ito sa chika reveal, at kung ito na kaya ang umpisa ng magulong pag-ibig sa kanilang mga pagitan. Samantala, hindi nakahakbang si Arata pagkat ginamitan ito ni Kat Ono ng two-hand lock technique. Matindi ang damage ng buko purple at wala yatang balak ang dalaga na kumalas. Balik sa dalawa, hindi nagustuhan ni Oka ang ideya ng romantic development sa kanilang mga pagitan, pilit kinumbinsi ang sarili na wala sa kanila ang tatahak sa ganang love route. Ganon pa man, hindi maalis sa isipan nito ang kamakailang mga pagtitig ni Arata na tila gutom na aswang sa bawat isa sa kanila. Lalo pa itong nabuang, matapos maalala ang isang insidenteng kinasangkutan ng pekeng kakambal matapos umimbabaw sa bunso nila. Man. Wala siyang alam sa buong kwento, kaya naman dahil sobrang sus ang eksena ay tinanong si Shin dulot ng pagtataka. Nag-aalangan si Shin na ibahagi ang info, pero nang makitang atat si Oka na Martes ay umamin, binunyag na nagtapat ng love feeling si Kat Ono noon kay Arata, at kaya napunta ito sa minatamis na eksena ay dahil sinubukan pigilan ni Arata si Kat Ono nang sumunggab ng isang yakap. Napahawak mata si Oka sa chika reveal, pero dahil kilala ang kapatid sa pagiging mapusok at marupok ay naniniwalang sumunggab ito sa ngalan ng pag-ibig. Dahil dito ay di maiwasang mag-alalang pareho, pagkat ngayong alam na ni Kat Ono na hindi sila blood-related ay matak susugod ito sa digmaan ng pag-ibig. Speaking of, mas humigpit ang yakap ng dalaga para sa second confession, nanginginig ito at hindi maintindihan kung bakit rejected na naman, pagkat ngayong di naman na blood-related ay wala dapat issue. Takot man sa sasabihin ng mga kapatid ay buong tapang nagtapat sa ngalan ng pag-ibig, rason para harapin na ito ng ating binata. Tiniyak nito na hindi bad girl ang dalaga, pero sinabing baka nalilito lang ito sa feelings lalo't nagdadalaga na isang panahon ng kapusukan. Hindi man sila magkapatid sa dugo ay pinalaki bilang pamilya, at nakikita ito bilang responsibilidad para magprotekta hindi para magsukli ng pag-ibig. Pangako nitong sasamahan ang dalaga hanggang mahanap ang Mr. Right, kaya sa malamig na rejection ay nahirapan si Kat Ono makaahon. Binati ito ni Arata ng happy birthday bago umalis at walang kaalam-alam na may Martes sa gilid, habang kinompronte ni Banri ang ama ukol sa pagtatapat nito. Habang papasok sa silid na papaisip ang binata sa ikalawang confession ni Kat Ono, napagtantong dahil iyon sa epic reveal ng ama nila kanina. Pagkabukas ng pinto ay nakita ang Martes kanina na nagtanong kung saan siya galing, nagsinungaling na bumisita sa ari-arian pero syempre alam ng Martes ang totoo. Sa halip iposh ang usapan ay nagkomento sa silid, dati ay napakaliit nito pero ngayon ay kakasya na silang dalawa. Naalala ng mga ito nang maglaro ng Janken dati para sa pagpili ng kwarto, kung saan si Oka ang nakakuha sa pinakamalaki at si Arata sa pinakamaliit, nakasalukuyang kwarto nito. Nag-aantay ang binata sa deserve explanation kung ba't ito nandito, ngunit sa halip ay nagmasid ito sa silid, hanggang sa gamitan siya ng tulak teknik at sundan ng pag-apang na pag-atake. Nanigas si Romantiko sa tindi ng pinsala lalo't sinundan ng dalaga ng pagkalikot. Naiisip na baka gaya kay Kat Ono ay nais nitong subukan kung matigas ang kanyang Romantiko, dahil pinalaylay ang takip sa itaas na teritoryo. Sa kabila nito, walang anumang bahid ng interes sa Manoy si Seiha na nag-eksperimento, at natutuwang nakuha ang nais na resulta ng hindi nilalabas ni Arata ang sandata. Pinagtapat nito ang pagmartes sa dalawa, kaya ginawang pusa ng binata dahil sa sobrang gigil. Nanatiling kalmado si Seiha, iniisip ang pagbabago sa koneksyon nila bilang magkakapatid matapos ang epic reveal. Para sa kanya ang mga aksyon ni Kat Ono ay katanggap-tanggap, pagkat ang impossibleng bagay dati ay posible na ngayon. Ipinaliwanag nito ang mga pamantayan hindi sa panlipunang pananaw kundi sa biological interest, sinabing ang dating bakod na umiiral ay wala na at awkward naman kung magkunwaring hindi. Tinitigan nitong maigi si Arata para sukatin ang depensa, sinigurong walang anumang romantic feelings, pero hindi sigurado sa ibang mga kapatid at iniwan ang posibilidad na atakehin din ang binata. Tumayo ito at kumilos na parang may tinatago, pinaalalahanan si Arata na dahil mas matanda siya ay dapat tawagin ito kahit sa cute na paraan basta di sa first name. Pagkaalis nito ay naubusan ng lakas ang binata dahil sa mga plot development, ang epic reveal, ang Hokage moves ni Kat Ono at ang pagapang na atake ni Seiha ay sobrang tindi. Sa labas,
Huminto si Seiha at tiningnan ang gulong ng palad para masiguro sa sarili na valid ang tinatagong feelings, kaya pinaghinalaan ni Minami matapos abutan. Kinaumagahan, kita ang eyebags ni Arata dahil di nakatulog sa pagka-stress, at habang papasok na ay napahinto bigla nang makita si Banri sa nurse outfit na excited sa internship at bagong uniforme. Sinama nito si Kat Ono sa pagsukat dahil excited sa komento ng binata, na agad naman nagpalusot dahil sobrang simp talaga. Sa isip na napangitan ay napaiyak si Banri sa bunso, kaya napilitan magtapat ang simp na chick ito sa legendary outfit sa kabinigyan ng panghimagas. Kasunod nito, magkakasama ang mga high schooler papuntang paaralan kung saan bodyguard ang dalawang lalaki sa likod. Sa gilid ay spotted ang mga simp na kaklase ko nung araw na nag-aantay makaamoy ng bango, habang nanatiling matatag ang girl power sa kabila ng ganap kahapon. Napapaisip si Shin kung ano ang mangyayari pag nalaman ng mga simp at martes ang katotohanang di sila blood-related, habang pinatahimik ito ni Arata bago may makadinig pa. Naging normal ang araw at naging maayos ang klase ng bawat isa, pero nang nasa locker na si Arata ay bumalik ang stress dahil sadyang mabigat ang dinadala. Ang pagtatapat ni Kat Ono at ang mga maiinit na galawan ni Seiha ay di kailang kakaiba, nang biglang lumitaw si Minami sa gilid. Tinitigan ito ni Arata at nakitang sa lahat ng kapatid na dalaga ay ito lang ang di apektado, bago nagpatuloy sa paglalakad. Sinundan siya nito at nag-usap gaya ng isang magkapatid at pagkalabas ay sinalubong ng grupo ng mga babae, bagamat nakatuon ang atensyon ng mga ito kay Minami lang. Humihingi ang mga ito ng autograph samantala parang ewan ang isa sa tabi, kaya pagkaalis ng mga ito ay saka naisip ng binata kung gaano kasikat ang kapatid. Binunyag ni Minami na matapos magsuot ng Jujutsu uniform ay naging viral at humakat ng mga fans. Dahil dito ay nalungkot si Arata, nagtaka kung paano madaling nakakuha ng fans ang kapatid habang siya ay jowa-less na talunan. Tinanong nito si Minami kung may gagawin ngayong hapon para ilibre, pero dito ito nagtapat na kaya walang aasikasuhin sa club ay dahil bumagsak sa isang exam. Bilang resulta ay nilagay ng paaralan sa academic probation, para lumiban muna sa training hanggang makapasa. Kahit kilala sa pagiging masiyahin ay kakikitaan ng mababang moral sa puntong ito, kaya matapos makita ang kahinaan ay nag-alok si Arata ng tutoring sessions. Nagtungo ang mga ito sa isang karaoke at nagrenta ng pribadong silid, kung saan tahimik at makakapag-focus sila sa anumang pagtuturo at nais na pagkatuto. Maganda ang naging umpisa ng session ng mga ito, pero agad nawala sa focus si Minami matapos makita ang songbook. Makalipas ang ilang sandali ay nagbigay ng quiz si Arata, at sa inaasahan ay perpektong nakagawa si Minami ng itlog dahil ligwak sa eskwela. Pagkarinig sa paboritong kanta ay agad tumalon ang ligwak para kumanta, at kahit gusto ng binatang magprotesta ay di na ginawa pa ng marinig ang lyrics. Ukol ito sa babae na gusto lang magtenis at bano sa eskwela, angkop na detalye kay Minami na dahilan para mapatawa ang binata. Dahil dito ay sumuko na sa pagtuturo, at piniling panoorin si Minami na enjoyan ang munting sandali ng kasiyahan. Pagkatapos nito ay nagtungo sa counter para magbayad, nang biglang makita ni Arata si Rere sa unahan kasama ang jowa. Para itong aso na nabahag ang buntot sa gilid, at matapos tingnan ni Minami ang sitwasyon ay alam na this. Habang papauwi, nagpasalamat ang dalaga sa munting katuwaan kanina, isang pambalanse sa bigat ng epic reveal ng ama kahapon. Nagpahayag ito ng interes sa lahing pinagmulan, at nais tanungin ng ama sa tunay na nangyari balang araw. Dinaan nito sa biro ang katotohanang hindi na kapatid si Arata kundi isang senior, masakit na biro pero siniguradong ang pinagsamahan nila sa 15 taon ay hindi mabobura ng issue sa bloodline anuman ang mangyari. Binanggit nito si Rera at hinimok si Arata na wag magmakmak sa kabila ng may mahal ng iba si Crush, at nang tanungin ng binata kung paano nalaman ay binunyag ang pagmamartes nila ni Oka. Para pasayahin ang iyakin ay naglista si Minami ng magagandang katangian nito, saka nagbigay ng mainit na haplos at tinawag itong senpei hindi kuya. Pagkarating sa bahay, agad binigay ni Minami ang cake kay Oka kasama ang pares ng AirPods na nalimutang ibalik, at saka humingi ng paumanhin. Pababe naman itong isa at binalik lang ang AirPods, nag-alok na magsalo sila sa cake tanda ng pakikipagbati.